So yan, magandang araw, happy Sunday everyone. So update tayo sa project natin. So papakita ko sa inyo mga babayan yung poste namin na nabaklasan na po ng forma. So napakatibay ng mga poste na ginawa namin. So ito po walang putol na, talagang sagad na po sa pinaka girt niya. Hindi na, dinugtungan lang namin yung forma para hindi na magputol-putol yung buhos. Isang buhusan na lang po lahat. So pakita ko sa inyo mga babayan, so mga nangyayari. Tapos na din nasintada ngayong araw, natapos na din nasintadahan lahat pa ikot ng bahay. So gagawin dyan tambak ng tambak na lang kasi may mga harang na po na CHB. So malaki po ito at itong ilang araw pa lang namin ito ginawa, mahigit mga 2 linggo. So ganito na po ang nangyayari sa project namin dito sa Pagadian City. So kita ko lang sa inyo mga babayan para at least din magka-idea din kayo, magka-idea din yung mga babayan natin dyan nanonood na may balak ding magpagawa ng bahay. So kung magpagawa kayo ng bahay mga babayan, mag-ano lang po kayo sa akin, misis lang po kayo para papag-usapan natin yung mga ano ang gagawin. So mag-usapan din natin yung mga labor cost ng mga bahay ninyo. So yan, so kita natin mga babayan. So masyadong maitim na po yung mukha natin gawa ng napakainit talaga dito sa lugar na ito. So wala tayong magawa dyan, ganyan talaga yung buhay namin bilang isang construction worker. So pakita ko lang sa inyo mga babayan yung mga ginawa namin. So let's go. So yan po yung mga poste na binaklasan na po ng forma. So yan, 18 by 30 cm, 18 cm by 30 cm. So ayan, baklas na po yan kahapon kasi ano na yan, matuyo na. So itong mga tatlo hindi pa ito pwedeng baklasin kasi kahapon pa po ito nabuhusan. So yung mga biga natin, so kung anong kalaki yung poste, yun din yung biga. So doon nagporma sila Gino sa gilid, sila Bunjong. So yan, bali yan na lang po yung tatapusin dyan at saka doon. Kasi tatapos lang po dyan na nalagyan ng CHB. Gawa ng kahapon pa dumating yung hollow blocks. So kanina pa yan natapos. So yung mga biga, ayan o, malaki yung mga biga natin, yung grid beam. So ayan, dito may abang kasi may full concrete po ito dito na side kasi ito po yung magiging CR nila ma'am. So itong dalawang poste na ito po yung magiging CR. So malaki din kasi may ano din yan, may anong tawag, walking closet at saka doon banda yung CR talaga nila, yung CR bowl. So grabe oh. So dito tapos na din nabusan yan. Ito na lang yung bali 4 na lang yung dito. Ito sabay namin itong pormahan para sabay ding mabuhusan. So bali ano lang po ito, 8 poste na lang yung natitira na kailangan namin buhusan kasi palipat-lipat yung porma namin dito. So yung iba ginagamit pa doon sa pagsasiding ng ating buhos sa beam. At dito ay ano na, dito na side ay kunti na lang ng kunting ano na lang po ito, kunting panambak na lang ang ilalagay dito para matapos na. So napakainit ng lugar dito. So kanina bintaha ngayon, bintaha karon mga babayan kaya ano, hindi masyadong mainit, malilim yung panahon. So araw po ngayon ng linggo, duty kami kasi uwi po ako ng Sabado kasi si Jinisa ay mag-exam para sa kanyang kurso na maestra. So sana makapasa sa kanyang exam. So paki-pray mga kababayan para patulungan po nating baka may pasana niya
yung pangatlong exam. So magbuhos na po ito dito ngayon. Ito, kailangan na po itong buhusan. So yan, bali tapos na po ito dito na isang expand. So tingnan yung biga. Malapit na nilang matapos na pormahan. Yan. So bukas pwede na po itong baklasin. Basahin nyo, Nicole. Busin nyo, Nicole. Kuhan ka sako, duha. Minto? Oh, duha ka sako siminto. Ayan. Ano ka graba? So maghalo na po sila. At dito kunti na lang yung panambak na kulang dito. Sabin. May maghalo. So galing sa pinakaposte, naglagay po tayo ng apat na stirrup na 2 inches yung spacer niya. So bali 5 cm. So kaliwaan yan. Pati dito din, ganun din doon sa pinaka puno ng poste. So yan, para matibay po yung grid beam. Yan. Yung mga poste namin maganda talaga kasi makapal po na plywood yung ginagamit, kaya walang bahid ng pagputok. So at napakarami po ng mga bracing. So tingnan nyo mga babayan, napakarami talaga para magiging maayos yung pagbuhos natin at hindi tayo maproblema, kasi kapag pumutok po ito ay malaki na po yung trabaho. So kailangan talagang ayusin para maganda yung kinalabasan. So yan, grabe yung ipit, daming lagay ng mga ipit para sure ball, kasi diretsuhan po ang buhos nito at nasa 3 meters po ang height ng ating mga poste. So diyan na tayo maglalagay ng mga girth at saka paikot yung roof beam. So ang gagamitin dyan ay channel bar na makapal. So hindi na tayo maglalagay ng concrete beam dyan sa itaas, yung nagtawag na roof beam, channel bar na diretso. So welding lang natin dyan sa mga nakalabas na mga bakal. Diyan natin i-welding yung channel bar. So dito naglalagay na din sila ng stirrup para sa grid beam. So yan, para mapormahan na din at mabuhusan bukas. So bukas marami ng mapormahan. So yan, matatapos na po yan dyan bukas mapormahan. Araw po ng Lunes bukas. So ayan, walang mga ampaw yung mga poste natin. Pwede na po ito, ditso na po ito, ditso pintura na at mamasilyahan na lang po ito. Hindi na po ito paplastiran kasi napakaganda na po ng result. So napakatuwid. So napakatuwid po ng mga poste natin, kahit hulugan po ito mga babayan. So yan, kung makikita nyo dyan sa video natin. So ayan, talagang napakatuwid niyan. So grabe yung tigas na. Mamayang hapon ay isprehan natin yan ng tubig para hindi matuyo ng diretso, kasi mainit dito na area. So yan, grabe yung langga mga babayan, bago pa lang
nagkaroon na sila ng bahay dito. Ayan. So, grabe talaga tong langgam, oh. Ang masakit pa yata itong mga nangangagat pag ganitong langgam, yung pula. Ayan. Ito po yung mga abang. Ito po yung abang natin sa flooring pag naglagay na po tayo ng mga rebars. So ito po yung abang para may dito itatali yung mga bakal natin. So ang distansya nito is 40 cm lang. So napakaraming bakal ang mga gamit dito. So sa flooring natin. Ito namang vertical bars na ito ay para po ito sa pag lalatag natin ng CSB o pagpapile ng CSB dito. Kasi may naka-half concrete po ito. So ayun. Dito naman sila Gino at yung iba ay naghahalo. Then, ganyan talaga yung paraan namin sa pagmamasa. So, buhangin, inuuna yung buhangin tapos imimix yung simento. Pagkatapos niyan is lalagyan pa yan ng graba. Mas marami yung graba kaysa buhangin. So, maganda na ratio yan mga kababayan. 1-2-3 para sa ating mga grid beam. So napakatibay katulad ng mga poste natin. Talagang napakatibay ng poste. So, malapit na to. Pag natapos na po itong mabuhusan ang mga columns, susundan na namin to pa yung ng pagtatrasis para makapagbubong na, para malamig na po dito sa baba. Hindi na masyadong mainit kasi may mga bubong na. So dito, magkakaroon pa dito ng CR. May CR po ito sa pagitan ng 2 kwarto. So dito, pero hindi masyadong malaki ang CR dito kasi nung nasa plano is 120 lang po yung lapad niya. 120 cm or 1.20 meters. So ayan. Kanina pa yan nalagyan ng rebars. So yung spacer ng ating stirrup nasa 15 cm or 6 inches. So hindi kami gumamit ng 20. So 6 inches or 15 cm. So yan. Yan po yung spacer. So grabe yung biga natin, no? Ang laki ng mga biga. Grid beam, grabing tibay talaga. So dito napakataas. So yan, no? Nasa siyam na patong yata o 10 ba yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam na patong ng CHB. So yung nila back door. May ilog dyan at may dyan lang kami kumuha ng buhangin. Malapit lang dito. So yan, kung makikita nyo, yun, yan po yung stockpile ng mga graba kasi may nag-quarry dyan. Tahimik na lugar dito sa Pagadian. So yan, bulubundukin sa likod, sa harap din, bundok din. Yan. Mga sis, mga day, mga sis, mga day, nandito si Baby Team Panday. Kay Baby Team Panday, ang pabahay nakasalalay, may buhok na nakalugay, matang mapungay, minsan nakakatunaw, pag nakadress ay grabe, puso namin napapawaw. Mga sis, mga day, si Eder Baby Team Panday.
Padhiling sa Diyos at pabor, munting tahanan ay natapos. Kahit paano unti-unti nang nakaraon. Mga sisi, mga day, ilugay ang buhok, sabay-sabay nang matuwa si Pugong Biyahero. At sa baby team kayo ay panaro. Mga sis, mga tay, ilugay ang buhok, sabay-sabay nang matuwa si Pugong Biyahero. At sa baby team kayo ay panalo. So dito naman, kaya mataas na. So sobra naman yan dyan. Kailangan ding putulan. Yung nakikita yung natitira, so puputulin yan. Kasi sobra po yan. So yan, konti na lang. Doon yung sa pinakaharapan, yung matataas, yung sobra. Kasi mataas din yun doon na parte ng lupa. So kunting ano na lang to, matatapos na to sa next week. Hindi na to abutan ng Sabado. Tapos na po ito lahat tong mabuhusan ng mga poste. So pagka balik namin galing sa aming pag-uwi ay trusses na yung gagawin namin. So dito may magtatambak. Yung kung dito kunti na lang, kung nakikita nyo yan, kunti na lang yung kulang dyan sa panambak na yan. So kita nyo doon. So kunti na lang yung kulang dito. So ang pinakamalaki ay dyan. So yun yung pinakamalaki. So tingnan nyo, makikita nyo po dyan sa video na napakalalim pa ng kailangang lupa para ma-level dito. So thank you so much, at comment na lang po kayo kung natitibayan kayo dito sa mga poste namin. So yan, so kita nyo yung mga poste at napakalinis at napakatuwid. Ayan, magandang pagkabuhos, walang ampaw. So yan, kita nyo po. So nanapan pa rin natin paraan kasi kahit papaano malaki, kahit malaki yung mga graba dito na na-deliver sa atin. So sa ano talaga, kailangan talaga matibay yung pamorma para magalaw-galaw natin, para wala talagang ampaw. Kasi pag hindi ito matibay ang pamorma natin, ganito kataas, may posibilidad talaga na puputok pag pinuno mo diretso. So sa amin walang problema kasi makapal yung plywood at maraming kahoy na ginagamit katulad nito. Itong mga bracing na to, marami po siya. So nakakasiguro po tayo na hindi basta-basta talaga na puputok yung ating kulom. So maganda yung pagka gawa. So yun lang mga babayan, maraming salamat, God bless, at sa panonood niyo. So thank you so much, hindi nyo din pag-skip ng ads. Thank you mga babayan, kahit pa maliit na lang yung kunti na lang yung nanonood ng aking channel. So pasalamat pa rin ako na mayroon pang mga solid viewers na nandyan para magsuporta sa aking channel. So thank you sa inyong lahat mga babayan, kahit napakainit ng panahon dito, pero okay lang yan kasi talagang pinaghandaan yan, kasi yan po yung trabaho namin. So yun lang, at God bless mga babayan, God bless ug amping mo tanan.